Siyempre, kung yung Eat Bulaga ay may Lenten special, tayo rin meron. Ito na, simulan na natin ngayon. Pasko at Kwaresma, ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng kalendaryo ng mga Katoliko. Sa isang banda, labis na ligaya sa Kapaskuhan. Sa mahal na araw naman, matinding pagninilay-nilay. Pero bakit kaya ang ordinaryong si Juan parang araw-araw na penitensya ang nararamdaman? Kung totoo na ang mga pangalan daw natin ay may epekto sa ating kapalaran, magtataka ka pa ba kung bakit tayo lahat ay nagkaaganto? Ang karaniwang Pilipino ay tinatawag na Juan de la Cruz. Isang pangalan ng pinagmulan ay sinasabing galing daw sa isang Scottish reporter na nagtrabaho sa Pilipinas. Pangalan niya ay si R. McCulloch Dick. Siya na rin ang magtatatag kalaunan ng magazine na Philippines Free Press. Ang kwento, ang pangalang Juan de la Cruz daw ang pinakapangkaraniwang mababasa mong pangalan sa mga baptismal certificates, mga court dockets, at higit sa lahat sa mga police blatter. Police blatter talaga. Ibig sabihin, kung hindi nagawa ng krimen, maaring siya yung gumawa ng krimen. Pwede ba yun? Pero police blatter talaga. Ang editorial cartoonist ng Free Press Magazine na si Jorge Pineda, ang sinasabing pinakaunang nagdrawing daw sa imahen ni Juan de la Cruz noong early 1900s. May suot na salakot, nakakamisa chino, minsan nakabakya, pero madalas laging parang ang portrayal sa kanya parang palaging talunan. Lagi na lang biktima na walang kalaban-laban. Tipong sa mga cartoons, lagi siyang naiisahan. At marami nagsasabi na ngayon doon kailangan na raw siguro nating baguhin ang branding natin na ganyan dahil hindi na raw sumasalamin sa tunay na larawan ng Pinoy. Hindi ba? Kailangan daw i-update. Halimbawa, sino bang kakilala mong nagsusuot pa rin hanggang ngayon ng salakot? Pangalawa, ilang Juan bang kilala mo ngayon? At ilan sa kanila ay De la Cruz ang apelido? Ilang presidente ba natin ang Juan? Maliban kay Juan Mig Bondoc, sino yung huling Juan na artistang sikat na kilala mo? Si Juan Carlos, pwede. Yung kilala ko namang pinakasikat na Juan, ang pangalan, wala, deads na, sa edad na lampas 100. Si Juan Ponce Enrile. Pero buti na lang, at ang pinakamalupit na banda pa rin sa Pinoy rock sa ating kasaysayan para sa akin, ang pangalan ay Juan de la Cruz Band. Pag-usapan natin ang pangalan. Ang pangalang Juan de la Cruz ay hindi pa nga katotubo ang pangalan, kundi purong Espanyol. Ang literal na ibig sabihin nito ay si Juan ng Cruz. Sa Ingles, siya ay si John of the Cross, na siya ring pangalan ng isang Espanyol na pare at makata na nabuhay noong kalagitnaan ng 1500s. Ang mga panulat nitong si Juan de la Cruz or Saint John of the Cross ay malaking impluwensya sa mga mistikong literatura ng Kristyanismo, lalo ng tula niyang La Noche Oscura de la Alma o sa Ingles, The Dark Night of the Soul. Ginawa siyang santo taong 1726. At ngayon, si Saint John of the Cross ay isa sa mga tinatawag na 38 Doctors of the Church. Mga santong, kumbaga, ay nagpalago sa teolohiya ng simbahan. Pero bakit nga ba naging popular doon ang pangalang Juan? Siguradong galing yan sa pangalan ni San Juan Bautista or John the Baptist. San Juan Bautista, walang relasyon kay Herbert o kay Ramon. Pero wow, pinangalan tayo after a biblical figure na mahalaga, no? Sa kwento ni Kristo, nagbinyag sa kanya at pinapatay ni Herod sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Pugot ulo. Nako, parang ang lagim-lagim na paraan ng kamatayan. Ano? Pero kung tutuusin,
mas makatao pa yan. Mas makatao pa ang ganyang paraan ng kamatayan. Para humiwalay kasi yung ulo mo sa katawan, di ba kailangan mo ng matalas at mabigat na instrumento. Mabilis. At kung tamaan agad ang mga pangunahing ugat, swerte ka at patay ka agad. Hindi katulad ng isang malala at kinatatakutang parusa na nakareserba lamang sa mga pinakamalalang kriminal at mga tunay na pasaway na kalaban ng Estado na ngayon ay pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo. Ang krus, siyempre.